Bugat. Sakit ka kung tuhod, abot sa lapa-lapa. Bugat kaya kung tiin. Hala, Ginoo. Hala. Hala. Oh. Dewata. Oh. Hindi na ko kaabot ya. Ako rin itsa. Dewata. Bugat. Kaya makupot ko ng pisi, balik ko, magkuha ko itong tubig. Abtik unta kong liho. Karunuan na unsa na ko ini. Aki, Ginoo. Tara! Nagkukupadaog. Katasan ko. Sa isang tahimik na sulok ng Negros Oriental, may pamilyang bilanggo ng kanilang mundo. Mag-isang naninirahan sa kanyang barong-barong si Nanay Sita. Ang kanyang dalawang anak na itatago natin sa mga pangalang Alan at Manuel may matinding sakit sa pag-iisip. Hello, Nanay. Nanay Sita. Oo. Kamusta po kayo? Oo, sige. Ako po si Atom. Naghahanda po kayo ng ano? Ng pagkain? Ano po ang pagkain nila ngayon? Nangka nga utan, gilgilubihan. Kari isda. Giununan, hinatag sa among parinti gabi, giununan sa kong amiga. Jutay ra ng sobra, magsato ko, dagko magkaon. Ang ako adukot. Sa lubot. Gilaman. Kaya maluoy ko sa akong mga anak do kabuok. Sa kog ako. Yung pagkain po nila, linalagay niyo sa plastic. Dili pinggan kay dabukon, anak, buakon. Plastic regular ni anamon rag silig mabuntag. Tama na po yan? Dadagdagan pa natin. Ay, dungagi pa na. Kulang. Dagdag pa? Kulang pa? Kulang. Ang bataan dagko. Kanito big. Gusto niyo po kayo yung nag-aabot ng pagkain sa kanila, sa mga anak niyo? Mag-agwanta, gulama ko, mamaybay, ram ko aning bungbong, mangupot. Paingon dito. Sige, mag-igod rin ko diya. Sige, Ginoo. Dali po, Nanay, ha? Dali lang po. Baling sa kita kung tuhod. Sa kita. Bibigay po natin ito, Nay. Dili pa dulag ka. Ay, ito nga po yung tubig na isa. Be, ako'y hatag. Nana. Abtik, rabi, ito kumuliho ko niya. Sa may ning daot na ko.
akong edad 77 karong Enero 5. Dinadago ko pabuyon sa Ginoo. Di na ko kalima sa akong anak. Taon di na ko katiman sa akong mga anak ko. Simba ko wala na ko. Ako nang aliman kay Thì kerja penentangkong tapi agridol si kamansi nya ba So dito nakatira yung magkapatid na anak ni Nanay Sita. Yung kanilang bahay ay sementado. Pero kitang-kita niyo na meron talagang rehas dito sa harap. Dito na sila natutulog, dito sila kumakain, at doon sa sulok, doon sila dumudumi. Alam niyo, hindi siya magandang tignan. Kumbaga, mukha talaga siyang kulungan, pero given the circumstances, ito na talaga yung kanilang naisip na paraan para alagaan yung magkapatid. Kamusta? Ako si Atom. Nakakain ka na? Kamusta ka? Kamusta ka na? Gaano katagal ka nang nandito? 6,000. Nakakain ka na? Ikaw. Busog ka na? Ako hindi pa. Ah, Anong pangalan ng mama mo? Rosita ba naging Rosita? Siya nag-aalaga sa inyo? Oo. Doon na ilain. Nagampo na ako sa kuwan. Ang pagod. Real Ferdinand. Nom nebusel seldorum gebarmato. 11 taon nang nakakulong sa bakuran ni Nanay Sita ang magkapatid. Isa na siguro sa pinakamahirap na karamdaman na magkaroon ng sakit sa pag-iisip, lalo na sa ganitong kalagayan. Kung hindi mo naintindihan yung kanilang sakit, madaling matakot. At kung ikaw ay hindi magmamalasakit, ay talagang pipiliin mo na lang na tumingin sa iba at hindi na lamang sila pansinin. Paano po silang humantong sa ganitong kalagayan na kailangan po silang ikulong? Kay manguha naman. Manaka na magbalay, manguhag manok, manguhag hinalay. Mauna siya gikulong gilain. Mahirap po ba sila alagaan, Nay? Lisod kayo kay manapat ako gipiangan ko sa kini ko abaga. Kisakmal bini ako abaga mo nang di na ko kumpiyansa niya. Ako ring itsa ng pagkaon, di na ko butang siyang kamot. Manang palit ni ko sa akong bugas, maabot akong pensyon, 2,800. Bugas akong giilog, bali rin dali ang nahurot. Matagal nang patay ang asawa ni Nanay Sita. May isa pa siyang anak na pumapagitna kina Alan at Manuel. Pero naging malupit din ang tadhana sa kanya. Ang ikaduha, maotong baying namatay. Nakuha na leukemia, sige dugagag dugo. Ang pulang dugo kanon ras puti. Na mo'y namatyan niya, maugyod. Maray kapatog na mo. Na bukimi silbaro na ako ang duha. Oh, manay akong anak, tulo ka bo. Nawa ako'y swerte. Kagool kayo. Nakakausap niyo pa po ba yung mga anak ninyo? Di kasabot, dili.
Dili. Kailan po ang huling pagkakataon na nasabi nila sa inyong mahal nila kayo? Wala. Wala maingon. Ingnunuan ka, ano sa ka mamatay? Tunlunuan ko. Palanggaon gyapon ako sila, bisag kontrahon ko nilang laigboot. Di ra ko kay ako gunang anak. Maluoy ko. Minsan, kinakantahan ni Nanay Sita ang kanyang mga anak tuwing gabi. Nagbabaka sakali na sa kabila ng magulo nilang isipan, naaabot pa rin sila ng kanyang tinig. Kinabukasan, may maagang bisita si Nanay Sita. Si Tatay Marcelo o Erning, isang tricycle driver. Kasama niya ang kanyang asawang si Miriam. Kaano-ano niyo po si Nanay Sita? Wala lang po, kapitbahay lang po. Yung sinabihan ko yung asawa ko, tulungan-tulungan mo lang natin, parang awa lang ba sa kanya. Kasi matanda na kasi. Gusto ba niya na siya talaga yung lumalapit sa mga anak niya? Oo, gustong-gusto niya kasi sabi niya, habang buhay daw siya, gusto niya mag-alaga talaga sa anak niya. Yung sabi niya sa amin. Kahit na masakit na ang tuhod niya, pinipilit pa rin niya Oo, minsan. basta makailan daw niyang mulapit. Kaya nung gano'n pa siya kunti, kaya sinabihan ko siya, lalagyan lang natin ng alat para may anuhan ka, May kakapitan. kakapitan ka. Mhm. Ang ginawa namin, saingan namin siya doon, babalutin niya ng sopot. Bukod sa pagsaing para sa kanila, marami ka pang ibang ginagawa para kay Lola. Oh, kasi magliligo pa ako yung dalawa. Tapos sa araw-araw mo rin lilinisan yung selda. Eh, no? Oh, sa umaga, muling araw, tapos sa gabi, 2 beses. dalawang beses. Yung tuwing pagising ko, hindi ko mauna yung sa amin, unahin ko doon. Kasi magsigaw ng sigaw yung dalawa pag hindi ng pagkain. Sauna! 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 Sabi niya, mahiya daw siya sa amin dahil hindi namin siya kamag-anak. Wala daw siyang ikaabot na pera. Kaya sinabihan ko siya na, itong tulong namin sa iyo, wala kaming inano nga may kapalit. Isipin mo na lang na pamilya tayo. Oh. Kahit mahirap kami mag-tricycle ako, kung may konti akong abot na mabiling bigas, yun, bibigyan din kita, sabi ko. Kahit konti-konti lang, importante makakain yung dalawa. Dako gyud ko pasalamat. Salamat po ko sa Ginoo. Ni ari gud sila. Kay gitabangan gud ko. Wa pay taong mutabang. Ako rin tayo magmukmuo. Bakit mo tinutulungan, Tay, si Lola? Kasi kawang-kawawa kasi wala namang kamag-anak na lumapit sa kanya.
lahat tayo dadaan sa matanda. Baka pag kung matanda tayo, yung pinakita natin sa iba, baka magawa din nila, tulad sa atin. Nung nakilala ko naman si Tatay Marcelo, parang nabigyan ako ng pag-asa, nakakataba ng puso yung ginagawa niya para sa pamilya. Sa panahon kasi ngayon, hindi na natin siya nakikita ng madalas lalo na kung idadagdag mo yung kalagayan din nila sa buhay na hindi din naman sila nakakaangat. Iba, nakakamangha talaga siya para sa akin. Pasas, ilansang ti karon. Sagulan ti karon suka. Gusto kong makilala ang magkapatid na Alan at Manuel bago sila naging bihag ng kanilang pag-iisip. Pero iilang mga lumang litrato at ID na lang ang naitago ni Nanay Sita. Ine, isa mo Kanang maayo na yung pagkakuha. Siya, no? O kana siya na. Kari ako. Akong apo. Anak na sa akong anak bayi. Kinder pa yung tao na namatay ang mama. Matangkad po, Taas tao. taas, tsaka pogi, gwapo. Gwapo. Duwag asawa. Ya, gulang po. Ang pino. Bago sila magkasakit, nagtrabaho bilang construction worker si Manuel. Bongot. Dating kasama ni Marcelo si Manuel sa pagtatrabaho. Pag may ginawa ako na bahay, gano'n, kasama ko siya. Yun, pag natagalan, parang nating kuha na siya na, siya, nalalagnat. Yun, dyan nag-umpisa na hindi na siya makakain, hindi na makatulog. Tapos lakad siyang lakad. Nananakit na siya. Isa namang engineering student si Alan. Sekretary, gunang kabut. Nagsimula raw mag-iba ang kilos nito nang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil kapos sa pera. Pag yung umpisa nung hindi siya nakagraduate, hindi nabayaran yung yun niya sa eskwelahan. Yun, hindi siya kumakain noon. Tapos, lagi na nakahiga. Tapos, umiyak. So, na-depress siya doon sa... O, doon siya na-depress na wala na siyang kain. Kaya yung pangarap daw niya, hindi na aabot niya. Kinaraan mo na. Saan ito? Sa ako rin igagaw akong gihulaman. May isa pang pinakatatagong litrato si Nanay Sita. Ang wedding picture nila ng kanyang namayapang asawa. 47 edad anak kong bana. 47. Oh. Kayo? Ako 27, magulang na ko sa 20 katuig. Dayong kuan kanang pare ni sa Himalalo o kanang dito may kasal sa Himalalo. Naluoy pula man ko niya kay sige magpamisita. Buutan man pod. Mainom to ba pero dili daghan. Ang talas niyong inyong memorya, pati yung mga petsa na alala ninyo? Kuan man iyang edad. Natao siya Hunyo 8, 1928. Patingin nga po. Pag itatabi ko po sa inyo. Patingin. Kumpara. Kumpara. Gulang na ko. Wa na, manay ayaw gulang na. Ganda-ganda, Mabuti po, naitabi niyo pa itong litrato. Ako rin pipigan. Parang namihandumanan. Ako manggi sulod nagkuan plastic. Oh, sige. Oh, sige. Oh, sige. Tibet. Arbon. Hindi madaling alagaan yung mga may mental illness. Lotogon. Ilansang ti karon. Hiro. Kaya magtatanong ka rin, ano ba ang
pwedeng gawin ng mga kababayan natin na may ganitong nararanasan? Saan sila pwedeng lumapit? At sinong pwedeng tumulong sa kanila? Di kalayuan sa bahay ni Nanay Sita, matatagpuan ang Talay Mental Rehabilitation Center. Isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Yung mga patients niyo po dito, hindi lang from Dumaguete? Hindi lang from Dumaguete. Meron from nearby LGUs, meron din from Siquijor or from Mindanao. Wow. Or sometimes from Cebu kasi malayo ang mental health facility sa city. So pumupunta sila dito for check-up. Hindi ganun karami yung mga facility tulad nito Yes, sa sir. buong bansa, no? Ano po yung mga cases kung saan i-recommend nyo na magstay dito? Pwede silang admit if violent yung patient or nagmamanifest ng ibang behavior like delusion, hallucination. So dapat silang i-admit for rehabilitation and Okay. monitoring. Minsan na palang na-admit dito sina Alan at Manuel. Pero matagal na silang hindi bumabalik. Ito na po yung record ng dalawang magkapatid, ma'am. Anong nangyari? Sa records ng ospital ng Talay, unang na-admit si Alan para sa kanyang sakit sa pag-iisip. At makalipas ang 6 na taon, sumunod namang na-admit si Manuel. Pabalik-balik sila for OPD consultation. So meron talaga silang treatment for injection and oral meds. Schizophrenia, ang sakit ng magkapatid. Isang seryosong karamdaman sa pag-iisip na nakakaapekto sa persepsyon ng realidad. Meron silang mga violent tendencies, talking alone, like hallucination. Tapos nandyan yung hindi sila makatulog. Tapos disoriented. So meron silang naririnig or nakikita. Ay mong bongo, topong kayo! Mahigit 5 taon na ang huling dalaw ng magkapatid. Ang schizophrenia, hindi yan nagagaling within a month or a year. Kumbaga lifetime yan. So dapat magsusupply ka ng medication, oral or injection. Bakit hindi na lang sila rito alagaan? Di ko kumukuha na unta dito, mabalik. Unya. May hindi pala magandang karanasan si Nanay Sita mula sa isang dating empleyado ng center noon. Kapauli mi dire dugen mi kaistala pila ko to gingnan mamikuniya nga saman ari ra mo dire mamuyo hantod sa kamatay ninyo ani nama mo puyo nahigawad ko kun pa nihilak ko dito ding ni pauli dayon mi dire ngayo mi tabang nga sakay mi sakyan pahatod mi dire gilambing na akong buang. Pwede ba silang alagaan dito kung sakaling ibabalik sila? This facility, sir, is open to all, provided that we have bantays or significant other na magbabantay sa kanila. Kung yung kanilang next of kin o yung kanilang significant other ay may sakit din, hindi kayang magbantay ng 24 hours, mahihirapan na magstay dito yung pasyente. Pwede naman silang mag-top sa LGU nila na pwedeng mag-help sa pagbantay sa patient. Kasi yung number one talagang importante is yung bantay. Nay, may hapon, Nay! Kumusta, Nay? Hindi akong tuhod. Sakit kayo mong tuhod. Sige, ato lang patagaan tamban, ha? Matapos mabigyang pansin ang kanyang kwento, binisita si Nanay Sita ng mga health officer ng bayan ng Sibulan at probinsya ng Negros Oriental. Ma'am, in this case, ito pong magkapatid ay umabot na hanggang doon sa ating psychiatric center. Unfortunately, hindi pa rin talaga sila nabigyan ng regular na tulong. Saan po kaya nagkaroon ng problema? Ang problema doon kasi na-hurt yung nanay sa isa lang na worker. So nung na-hurt siya, hindi na siya bumalik.
So, out of pocket na lang siya lahat. Hindi naman niya kaya. Ano po sa ngayon ang magiging plano para po sa pangangalaga dito sa magkapatid? At Okay. pati na rin kay nanay. Ang plan namin is, we will be here to give the maintenance dose. Lahat libre ibigay namin. Mahirap talaga ang mag-alaga ng ganitong sakit kasi pabalik-balik. Pero I assure you talaga, no, na kung may maintenance yan, they can live a normal life. Pwede pa po bang mag-improve yung kanilang Yes, kalagayan? mag-improve. Sabi nga ng caretaker, yung pagbigay ko ng gamot, may improvement na siyang nakita. Nalipay ko kung ni Aris doktor nga kadang tagagihulngan. Kay malipay kung makabalo na sila makahuna-una nako nga maulian sila. Ug sige ana nag-injection makasabot na. Katawag na nagmama. Sabi namin na sana lagi pang malakas yung katawan natin para makatulong habang buhay pa silang nanay. Kaya ang sinabi ni nanay, baka daw mawawala siya, paano daw yung dalawa? Yung sinabi ko sa kanya na habang kaya pa namin, alagaan pa rin namin. Katulad ng din nandyan ka pa. Hindi pa rin namin pabayaan habang buhay pa yung dalawa. Ngayon, isangit na po. Ngayon, Sige, anak na lang. Sige. Saksak. Wa man kulisda kay pura buyag na ako'y grasya ang gamay. Ug tagaan naman kog maing lawas Ginoo makaserber gihapon ko sa akong anak. Dali. Miming, dali. Wa po ko kabalog ano sa ako kuwaas Ginoo. Munang ako magampo ra ko. Happy birthday, Nanay. Kahapon, Enero 5, ang ika-77 kaarawan ni Nanay Sita. Ito raw ang unang beses na nakatanggap siya ng birthday cake. Ginoo. Ayaw ko pasagdi tabangi ko sa akong kalisod. Ug akong mga anak po kanang imo intang pakaayuhon kay taw bali ba na akong sakripisyohan ng anak bisan ako ila kung kuanon kanang ila kung dapatan pailog ra gyud ko maura na Lord akong pangayo kay taaso na ako og sakit akong dughan. Magandang gabi. Ako si Atom Araulio at ito ang Eyewitness.